Kumusta? Inilalayo mo na naman ang sarili mo sa iba. Pakiramdam tuloy nila, hindi ka marunong makisama. Meron kang mabigat na problema o ginawa mo ng bisyo ang mapag-isa. Ang totoo niyan, hindi mo naman gustong mapag-isa lang. Natatakot ka lang. Natatakot ka na yung darating ay aalis din. Yung mag-aalaga ay magsasawa. Yung mga tawanan ay may katapusan. Yung mga nangako ay mangiiwan. Yung kumustahan ay mauuwi sa iwanan. Kaya wag na lang. Wag na lang siguro para hindi masaktan. Pero isipin mo ito. Sino bang makakaiwas sa sakit? Wala. Kailangan mo lang piliin yung sakit na magbibigay sa'yo ng magandang alaala. Yung sakit na dahil sumubok ka, naging masaya ka, ginawa mo ang tama. Pero ito ang sigurado ko. Kung meron kang pananampalataya, hinding-hindi ka mag-iisa. Sasamahan ka niya. Ngiti na. How to deal with anxiety? Yan ang tanong ni Shai. Kakatapos lang ng isang wedding hosting ko at nagpe-prepare ako sa pangalawa, kaya naman sagutin ko lang ito ng mabilis. Anxiety is actually normal, no? Nag-worry tayo kasi may mga nangyayari sa paligid natin na hindi natin inaasahan o hindi natin gusto. Pero pag hindi na-address, maaring mauwi sa anxiety disorder. In this case, it's best to seek for professional help. But there are practical tips that you can also follow. Number 1, live a healthy life. Matulog ng maayos, kumain ng tama at mag-ehersisyo. Because a healthy body may result into a healthy mind and emotion. Number 2, have a support group. It's important na pinipili natin yung mga tao na nakakasama natin that would instill positivity and encouragement at mga taong makikinig sa atin during our tough moments. Number 3, live in the now. You train your mind na hindi pinoproblema kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. And number 4, let go of the idea about control. Kapag na-realize mo na may mga nangyayari talaga sa paligid mo na hindi ka nais-nais at hindi mo yung makokontrol, mas madali mong ma-accept. Now, if you cannot control everything, know that there's someone who's always in control and He's God. So, put your faith in Him. Basta, hindi mo kailangan maging malakas sa lahat ng oras. Nakakapagod kayang magpanggap na palagi kang masaya at tumatawa, na para bang wala kang pinagdadaan ng problema, pero ang puso mo ay unti-unti nang nalulunod sa luha. Napapalakas mo nga ang iba, pero ikaw naman ang nanghihina. Doon mo malalamang mas delikado pala ang pagkukunwari kaysa sa pagpapakatotoo, na ang tunay na tapang ay kapag hindi ka natakot malaman ng iba ang laman ng puso mo. Hindi ka perpekto. Ang buhay ay puno ng gulo. Kaya ayos lang umiyak. Ayos lang mapagod. Ayos lang ding magpahinga. Basta ipangako mo sa sarili mong babawi ka. Babangon ka. Babangon ka dahil may pag-asa pa. May pag-asa pa dahil may makakapitan ka. May makakapitan ka dahil nariyan ang Diyos na palagi mong kasangga. Piliin mo laging lumaban kasama siya.